Thank you, Coach Jane. Marami pong salamat. So, jump pack na naman po tayo ngayong araw. So, sa mga first-timers po, welcome po sa inyong lahat. Thank you for being with us. Sa mga old-timers, again, thank you po sa support po ninyo. At nandito na naman tayo for a very interesting topic all about particularly colon cancer. So, reminder lang po, no? So hindi tayo magle-lecture about colon cancer. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay more of the tips. Paano siya nakukuha, paano siya naiiwasan. Okay, sige. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonologist. So we started Herbalife 2014. Nang ganyan po ako ka-macho. Sa ganyang katawan, I weigh 209 pounds, madaling mapagod, hinihingal, I feel old for my age. Sabi ko sa sarili ko, nung time na sumakit yung dibdib ko, during that time, sabi ko, nako, bakit ko nararamdaman ito? Ayoko pang mamatay. Talagang literal na sinabi ko, hindi ito yung dapat nararamdaman ko. Dapat maliksi ako, magaang yung katawan ko. So sabi ko, ayoko nito. Buti na lang, during that time, we met our angel, si Mother Arlene. Thank you, Mother. So, sabi niya, why don't you give it a try? Na-meet namin siya sa isang big event sa SM 2014. Spectacular po yun. So sabi niya, why don't you give it a try and see for yourself ano ang pwedeng magawa ni Herbalife for your concerns. Nung una, hesitant ako, pero dahil kinulit ako ng asawa ko kasi negative ako eh. Sabi ko, sige na nga, wag mo na lang akong kulitin. Susubukan ko. Pero pag hindi ko nagustuhan, at least napagbigyan kita. And buti na lang, nakinig ako sa kanya dahil nung nag-take kami ng products, produkto po kami ng Nutrition Club, 10 days program, gumaang yung pakiramdam ko by taking the shakes, aloe, and tea consistently. And dahil dyan sabi ko, gusto ko to. So nag-lose po ako ng 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. At nung nalaman namin, pagtas ng program, pwede palang maka 50% no, discount. So grinab namin yung opportunity. In 2 months time, nag-supervisor kami and sabi, why don't you see for yourself ano ang meron sa company? Umattend din po kami ng extravaganza that same year. And natatandaan ko sa Thailand po yun, kaya excited ako. Sa Thailand ulit gagawin ngayon, babalik kami doon. And alam niyo ba yung speaker na sinasabi nila ngayon, isa sa mga speaker na inaabangan ko yan, kaya gusto ko talagang pumunta. And alam nyo, mahalaga din yung tulong ng Virtual Nutrition Club kagaya nito kasi at may status ngayon, alam nyo, ang dami ko pa rin natututunan no, sa mga tinuturo ng mga ating mga coaches. So, mas nadadagdagan yung ating kaalaman. Kaya stay tuned lang tayo sa mga topics natin. Okay? Sige. So, bakit natin pag-uusapan? Kasi idineklara po nila, no? March is Colorectal Cancer Awareness Month. And dahil awareness month ng colorectal cancer, so gagawin nating aware, no, ang ating mga audience sa ating BNC kasi March ngayon. So ano bang interesting about sa ating colon or yung malaking bituka? So kilala rin siya as the large intestine kasi may small intestine, yun po yung ating maliit na bituka. So ang pag-uusapan natin yung malaki. Gaano po siya kahaba? Around 6 feet long. So parang mga 6-footer po yan. Samantalang yung ating small intestine, 22 feet. Mas mahaba po siya. Ang diameter po niya, no, yung circumference po niya ay 3 inches. Mas maliit po si small intestine, around 1 inch. And alam nyo ba, napakayaman po niya sa mikrobyo. Around 100 trillion na mikrobyo ang makikita sa ating colon. And ang colon, never po yan nawala ng laman. Parati po yan, parati po yung laman, minsan minimal lang. For example, pag inooperahan, di ba, hindi pinapakain for a while, pero hindi po totally nawawalan niya ng laman. At alam niyo ang amazing sa kanya,
kaya niyang mag-absorb ng approximately 1 liter of water per day. So ano ang ginagawa ng ating bituka? Marami po, pero para mas simple ang mga bagay-bagay, bibigyan ko po kayo ng tatlo. Una, siya po ang taga-absorb or taga-sipsip ng tubig at mga electrolytes. Mula doon, sisipsipin po niya para magamit ng ating katawan. Ano pa? Gumagawa po siya at sumisipsip din siya ng mga vitamins na kinakain natin at ginagamit ng katawan natin. And ito yung mahalaga. Gumagawa rin siya at siya rin po ang taga-transport. So kumbaga, siya yung jeepney o bus ng ating katawan para yung dumi na nagawa ng ating katawan, mailabas natin papunta sa comfort room. So yun po ang basic at mahalagahang trabaho ng ating bituka. So nabanggit po kanina, 100 trillion of cells ang present sa ating bituka. So kung ikukumpara po natin, no, per ml ng mikrobyo, so simula sa stomach, so 10 to the 1 power, yung present na mikrobyo. Pagdating sa small intestine, kung saan na-absorb na po yung ating kinain, so meron dyan present 10 to the 3rd power o 10 to the 7th. At pagdating sa colon, 10 to the 11th power. Diyan na po yung fermentation kasi marami na nga po mikrobyo eh. So diyan na yung fermentation ng mga pagkain na ginagawa natin. Kung kaya nga po napakahalaga kapag ang isang pasyente halimbawa ay ooperahan or naoperahan at hindi sinasadya na nasugatan yung bituka natin. Chances are, binibigyan po siya ng matatapang na antibiotic kasi marami pong mikrobyo ang lulusot sa katawan niya once nabutas po yung bituka na yan. So magkakaroon po ng infection yung operasyon. Kaya nga po iniingatan na matamaan ng bituka during surgery kasi napakamaraming mikrobyo at malaking problema po ang mangyayari kapag na dali yan. Okay. So, pag-usapan natin, ano ba ang colon cancer? In simple terms, ito po ay abnormal na pagtubo ng cell sa katawan natin. Pag sinabing abnormal, dun sa ating large intestine. Pag sinabing abnormal, ibig sabihin, wala ng control. Hindi na siya mapigilan. Kumbaga, nawala na siya sa sarili, tubo siya ng tubo, multiply siya ng multiply. So, ganun po siya. Abnormal growth of cells sa ating bituka. Ano po ang dahilan nito? Bakit nagkakaganon? Number 1, bigyan ko po kayo ng 6. Number 1, we are taking too much intake of fat and red meat. Kasama na po dito yung mga processed meats, mga delata, mga may preservatives. Number 2, alcohol. So yung mga malalakas po uminom dyan. Number 3, yung malakas manigarilyo. And yung mga wala po sa timbang o yung mga overweight, obese na tinatawag. Kung hindi rin po tayo nag-exercise, isa rin po yun sa nakikita nilang dahilan. And isa rin po yung age natin or yung older generation and particularly yung pagiging lalaki. No? Those are risk factors of having colon cancer. So kung mapapansin ninyo, 90% po ng dahilan are due to environmental factors, yung ating environment. So kung nasa labas po ng ating katawan, ibig sabihin, yun yung mga bagay na pwede nating kontrolin. Yun yung mga bagay na meron tayong magagawa. Okay? So maganda pong balita yon kasi kung meron tayong magagawa, pwede nating baguhin yung mga bad habits na yon. Okay? So, ano pang nakikita nila? Tumataas din po ang tsansa ng isang tao na magkaroon ng colon cancer kung may first degree siya who has it. So first degree, ibig sabihin nanay, tatay, kapatid. No? Ano pa? Tumataas din kapag mababa ang intake natin, yung mga fiber sa ating pagkain. So mapapansin nyo rin po, ang signs and symptoms ng colon cancer depende po
kung anong side. Kasi nakita niyo po kanina sa drawing natin, di ba? May pataas, may pahiga, at may pababa. So kung ang colon cancer po ay nasa kanan, usually ang manifestation, kadalasan lang po hindi parate. Ang dumi, nag-iiba yung kulay. Minsan nagkukulay maroon po yan. And makakakapa po ng bukol sa kanang bahagi. Samantala, kung nasa kaliwa naman po, nagkakaroon tayo ng changes sa ating bowel habits. Anong ibig sabihin nito? Minsan magko-constipate ka, tapos mag-alternate siya, magda-diarrhea, tapos constipate ulit, tapos diarrhea ulit. So yun po yung change in bowel habit. So walang regular. So papalit-palit siya. At nagbabago po yung kalibre ng ating pupo. So ano po example noon? Yung parang pupo ng kambing, ganun po siya kaliliit na hindi naman ganun yung itsura niya dati. So kapag nakapansin po tayo ng ganun or may kakilala tayo na nakapansin ng ganon, maganda po patignan po natin. So paano inaalam? So hindi po yan nakukuha base sa kapa-kapa or sa tingin. Kailangan pong gumawa ng biopsy. Ang tawag po doon colonoscopy. Sisilipin po yung butuka at makikita po doon kung merong abnormal na itsura, kukuha po ng sample at e-examinin sa microscope. Yun po ang pinaka-Supreme Court, no? Yun po, doon malalaman kung talagang benign or malignant, yung tumutubong abnormal na laman. Okay. Sige. So gusto ko pong ipakita ito, no? This was the 2017. Pinablish po ito sa World Cancer Research Fund International. So ano ang gusto nilang ipakita dito? Ano ang relationship ng diet, ng nutrition, physical activity, at colorectal cancer? So, nakikita nila, no, ang pinakamataas ang ebidensya at nakaka-convince na ebidensya, no, pag nagkakaroon po ng physical activity, nababawasan po yung tsansa, no, ng pagkakaroon ng cancer. Tumataas ang tsansa, nakita nila. Mataas ang ebidensya, tumataas ang tsansa kapag mahilig tayo sa processed meat, mahilig tayo sa alcohol, alak, mataas ang ating body fat content, and syempre, meron din po nakikita probable, no? Mas mababa pero most likely, no? Nakikita nila yung pagkain din ng red meat. So, makikita po dito na ito yung mga bagay na meron tayong choice kung gagawin natin mag-exercise or gagawin natin kumain ng delata or iinom ba tayo ng alcohol or magme-maintain ba tayo ng ideal weight. Okay. So, ano ba ang makakatulong? Kasi maraming nagtatanong sa akin sa dami ng products, magagandang products na available sa atin, ano ba ang pwede na magamit? Kung wala pa, ano ang magandang prevention? So, number one, yung probiotics. Sa mga hindi pa po nakakatry ng probiotics natin, probiotics should be part of our diet. Nabanggit ko po kanina, napakaraming 100 trillion of cells ang present sa ating large intestine. So, meron po tayong simply probiotics, meron din po siyang bacteria, no? So, hindi siya pangdagdag, no, sa masamang bacteria, pandagdag po siya sa good bacteria, yung tinatawag po na Bacillus coagulans. Ano ang difference? Ano ang laban niya sa ibang bacillus in the market, particularly yung lactobacillus na nakikita natin sa grocery, no, yung nasa rep, yung lactobacillus. So, ang ating probiotics, ang bacillus po niyan ay napaka-stable. Idaanin mo siya sa napaka-worst environment, ang activity po ng bacillus na yan ay hindi nagbabago. Ganon siya ka-stable. Hindi po kagaya yan ng mga ibang probiotics na nasa labas. For example, lactobacillus, na once na-expose mo sa harsh environment, ang activity or yung effectivity ng kanilang lactobacilli ay nababawasan or nawawala na. So, yun ang laban ng ating probiotics. Kaya kung
O probiotics na rin po kayo, use our probiotics instead of the not stable ones na nandun po sa labas. Ano pa? Ano pang benefit? Sinabi kanina, yung mga hindi balanse or walang intake, no, ng mga fiber. So, hindi kayo mahilig sa gulay, no problem. Kasi may solution din po sa Herbalife. So, nandyan po yung ating tablet, yung fiber and herb. Particularly sa mga bata, kung hindi natin mapakain ng literal na gulay. So, ano ba yung maganda sa ating fiber and herb? Balanse po siya. Meron na po siyang soluble at insoluble fiber. So hindi mo nang iisipin, may soluble fiber ba ako nakain? May insoluble fiber. Kasi once na-take nyo po yung tableta ni fiber and herb, balanse na po yung content ng soluble and insoluble fiber niyan. So ano bang benefits? Bakit kailangan present silang dalawa? Ang insoluble fiber, maganda po siya to maintain good health ng ating colon at pine-prevent po niya yung constipation. Ano naman po yung soluble fiber? Mas busog po tayo. Therefore, mas mahaba yung gutom natin, hindi tayo gaano kain ng kain. Ano pa? Alam natin, ang fiber ay maganda po to lower cholesterol and ma-improve yung ating blood sugar. So, kung umay na umay po kayo kakakain ng dahon, you have the option, no, to get the fiber the body needs with our fiber and herb tablets. Okay. So bago yan, meron pa pong isa, yung tinatawag natin na aloe vera. Sa mga hindi pa po nakatry, yung aloe vera, yun ang pinaka nagsisilbing liquid sosa, no, ng ating katawan. Kasi ang ating large intestine, nandun po yung pupo no? So imagine niyo na lang po, sa bahay, di po ba araw-araw tayong nagtatapon ng basura? Tama po. So, ano ang mangyayari kung yung basura inipon natin sa loob ng bahay ng isang linggo? Di po ba mangangamoy? Magkakasakit pa tayo. So, ganun din po yung katawan natin. Kailangan po natin i-eliminate ang toxin, ang pupo, halos araw-araw para dumi po yun lason po yun. So, kailangan natin siyang ilabas. So ano ang pwede natin gawin? Makakatulong din po yung ating aloe vera for good elimination po ng ating pupo. No? Hindi tayo pwedeng uminom ng liquid sosa, aloe vera na lang. Diba? And napakarami pa pong products ang pwede nating gamitin. Para dyan, you can ask your coaches about that. At dahil napaka-amazing ng products natin, in-award tayo a seal of product quality #1, no? As meal replacement, super brands din tayo sa Philippines. Ito ang mga awards natin. #1 tayo when it comes to meal replacement and protein supplements combined. #1 in weight management and well-being and active and lifestyle nutrition. So wag na po tayong magduda. Kailangan natin, #1, kailangan natin alagaan ng ating colon. Paano? Andyan po ang mga products natin to support us. So with that, thank you. Back to you, Coach Jane.